at yung mga kapakanan nila. Makakaparehan po natin ang presidente ng Pasang Mazda, walang iba, ang ating kaibigan mula sa Manila, Ka-Obet Martin. Ka-Obet, magandang hapon, biyaheng IC Bong Nebriha po. Magandang hapon, kaibigang Bong, at sa mga naikinig po sa atin ngayon, isang magandang hapon po sa atin. Ka-Obet, nabigyan na ba lahat ng mga cash relief assistance ang ating mga miyembro? Well, sa aming hanay po ay nakaka-80% na po ang nabibigyan at ito nga po, nagpapasalamat ako una sa ating kalihim ng Department of Social Welfare and Development sa DSWD, kay Secretary Rex Gatchalian, sa kanyang Undersecretary kay Ma'am Irene Dumlao, sa kanilang matyagang pagtulong, hindi lamang sa amin ng Pasang Mazda at jeepney sector, kundi halos lahat na ng transport services ay kanila pong tinutulungan. Alam mo Ka-Obet, hindi madali yung ginagawa nila. Lahat ng sektor ng transportasyon, TNBS, MC Taxi, jeepney bus, no? Talagang multiple sector ng transportation ng tinutugunan nila. Hindi napakadali ito. Hindi lang naman Metro Manila yan, pati sa ibang probinsya. Ang hirap pala nung listahan na yan. Hindi pala ganun kabilis yan. Buti na lang nasasanitize nila ngayon para yung dapat lang makatanggap ang makakatanggap at patas, ano? Yung iba gusto dumoble. Gusto dumoble ng iba, Ka-Obet tricycle driver, TNBS driver, o kaya MC Taxi, nadodoble yung pangalan, buti na lang nasasanitize nila at hindi naman naagrabyado yung iba. Pero, ano yung ibang miyembro mo na hindi pa nakakatanggap, Ka-Obet? Well, konti na lang po ang hindi nakakatanggap. Ganun pa man, mayroong special payout na dinasawag ang ating DSWD at silang lahat naman po nakalista na at iniintay na ng yung schedule kay Colonel Bong, ano? At gusto ko lang malaman din ng ating mga tagapakinig na kanina nga po ay nag-attend ako ng session sa ating mababang kapulan sa House of Representatives. Andun din po ang ating kalihim Rex Gatchalian, Chairman Vigor Mendoza ng LTFRB, yung pong Office of the DBM, yung sa Office of the Finance Department. Marami yung andong mga kasama na ang mga ahensya ng ating pamahalaan, ang ibang mga congressman. Ito ba under the Chairmanship of Transport Committee, si Congressman Franz Pumaren. At yun ang binabanggit natin, pinag-uusapan natin, TNBS, yung mga motorcycle taxi. Talagang at marami rin na-discover ang ating kalihim na yung iba nagdo-double na ng pangalan para lang makakuha ng ayuda. Yun nga Pero yun nga, Yun nga, Ka-Obet, ba't kailangan pa natin gawing magdoble ng pangalan, ano? Sa totoo lang naman, yun po yung di ba? Maagrabyado natin yung iba, Opo, yun po yung hinanain din ng ating kalihim. At sinabi nga na talagang it takes time for them to, para mapanggabanggain, pati family name, yung mga ganyan. Pakikiusap din sa ina ng totoo. Kanya, ang ginawa na lang ho namin mga transport leader through LTFRB para magkaroon sila ng database dahil talagang itong pangyayari na ito kay Colonel. Itong, nadama natin to, itong crisis na ito ng buong mundo hanggang sa atin, petroleum product pa rin po pinag-uusapan. Kung hindi ho nagkaganon, wala akong tayong problema. Kaya sabi ko, lesson learned, dahil kailangan maghanda tayo lagi at kung may mga delay, dahil talagang hindi natin inaasahan itong crisis na ito darating sa atin. At itong pagbibigay ng ayuda, na hindi naman nagpapabaya ang ating gobyerno para sa mga transport members natin. Ano mang klase ng transportasyon na talagang inaabot pilit ng ating pamahalaan. Ka-Obet, dumaan ako sa isang gasolinahan kanina, ang diesel, mga halos nasa 88 na lang, ano? Yung presyo niya, no? 7, depende ho sa layo. Yeah, so that's almost half already of what we've been through, yung pinakamataas natin, na presyo na inabot ng diesel, halos kalahati na ngayon. So talagang bumaba na rin. Yung mga benepisyo, pinag-usapan natin dati, yung sa huli ka namin nakapanayam, yung mga programa ng gobyerno. Yung tupad tuloy pasada, may mga miyembro ka ba nakasama dito? Saan po yan? Pakiulit po. Yung tupad tuloy pasada.
Yung tupad na yan, talagang yung ibang grupo namin kasama dyan, at yung ibang grupo ko sumama dyan. Kasi malaking tulong din po yan, tupad na yan na programa po ng ating Department of Labor and Employment ng DOLE. Oo. At yan nga, parang almost makakakikita ang ating super dyan ng halagang almost yung minimum wage a day for Minimum 10 wage, days. yes. At tuloy-tuloy naman po yan. Kanya, sabi ko nga, kaibigan Bong, unang inyong istasyon DWIC, tama po ba ako? Opo. Talagang ngayon natin nakikita gumaganap ang lahat ng kagawaran ng ating pamahalaan upang matugunan ang mga problema na aming kinaharap. Hindi lamang sa anay ng transportasyon, farmers, lahat po na may problema kanilang tinutulong at nakita natin yung paggalaw ng ating pamahalaan. Kaobet, ang PUJ, di ba kasama rin sa service contracting? Well, may mga selected routes pong kasama yan, pero pinrioritize po ang ating modern jeep at may mga ruta hindi ho na isama, gaya ng mga may igse na talagang hindi ho ma-meet yung requirements sa 100 units per a day. Yun ang understandable naman po ng ating mga kasamahan yan, sapagkat kung pipilitin na lang maka-meet yung 100 a day, matatalo pa rin sila doon sa Kurudo. Kanya parang selective na lang ho ito, pero naunawa naman po ng ating mga traditional jeepneys dahil kung lalawak sila rito, matatalo pa rin sila. Kanya hindi na lang po sila nagsilaho. So hindi pala lahat talaga magkwa-qualify din for Opo, service tama contracting? po. Okay. Tama po. So, yung 10 peso per liter discount, nakaka-avail naman yung mga miyembro mo nito? Well, kanina nga po, natatake up din yan at binabanggit ng DO ni Director Abad na ito dapat nationwide na pagkat ito rin nga nag-umpisa sa National Capital Region. If I'm not mistaken, nasa 57 accredited gas station pa lang yung gumagana. Kanya isinusulong din po namin lahat na sana ito nationwide na at binanggit naman ni Director Rino Abad na talagang ginagawa nila ito. Baka ko sa isang linggo, magawa na ito request namin para makinabang din po ang ating mga nasa probinsya. Makinabang din yung mga dapat na makinabang. Hindi lang ho dito nakasentro sa NCR. Pero kasi to, Kaobet, selected gas stations din lang to, di ba? Selected nga po. Kanya dapat may identified silang gasoline station per route. Tama po. Pero yun nga po, we requested the chairman ng committee under Congressman Franz Mumaren at under ng LTFRB. Kasi LTFRB ang nagbabayad po niyan, di OTR eh. Opo. Yun nga ho. At gusto rin ng Chairman Vigor na nationwide to para doon sa mga major routes sa mga probinsya. Makinabang din po yung ating mga kapatid sa hanap buhay. Yun nga actually yung sa service contracting hinahanapan ni Secretary Banoy Lopez ng DOTR kung paano natin ma-extend to at least until December. No, ang laking bagay niya na may service contracting ka. Hindi lang naman sa mga operators and drivers to, pero pati sa mga commuters kasi pag naka-service contracting yung sasakyan, may 20% discount sila. Tama po, pero yan nga po, Colonel, nung launching po nitong nakaraang linggo, Tuesday, dito ginawa po yan sa Cubao at pinabot na sa inaasahang pagkato, nagkaharap kami ng Pangulo at nabanggit ko naman sa Pangulo, excuse me, bilang representative transport, na dagdagan niyang ayuda para dyan sa service contracting. Excuse me. Opo. Dahil napakalaking bagay po niyan, higit sa lahat sa ating mga pasaheros. Sa makikinakaw nitong ating service contract dito at ang mga operator ng mga jeep driver, nasalit po ako. I'm very sorry. May nakakaalala sa'yo, may kinabang din po rito. May nakakaalala sa'yo, Kaobet. Pipilitin niya matagdagan ito para ay pagpatuloy pato ng DOTR. Nagpapasalamat po ako sa kanya. Oo. Alam mo, talaga naman, Kaobet, magmula nagsimula itong krisis na to, talaga ang tugon ng Pangulo para sa sektor ng transportasyon short of todo-todo talaga. I mean, lahat ng magagawang paraan, even yung cash relief assistance, nandiyan naman lahat. So, lagi kong sinasabi, magpasalamat tayo, count our blessings because kahit konti, basta't meron kaysa wala,
Tama ba Tama yun? po yan. At yun din ang binanggit niya. Talagang dito, unang yung station po ng Rayon, DWI, ang talagang tinamaan ho rito, transportasyon. Opo, opo. At nagkakaroon to ng domino effect dahil yung mga transporting of goods from the provinces to the city, naturalmente na itataas po yan. Kanya Yeah, may opo. domino effect pa rin po yan. Kanya sabi nga ngayon, dahil nga sa mga pagbaba nito, medyo gumaganda na at halos nakakaibin na po ang ating mga driver, baka makabawi na ho tayo. Hopefully by next week, Kernel, magkaroon pa ng rollback ng mga Sana nga. another Sana. 20. Oo. Kung another 20 yan, back to normal price na po tayo Oo, ng back to normal. crude. Mga nasa 60 na tayo niyan. Opo, ayos na po yun. Lahat na, mabibiyahin naman tayo niyan. Masaya ang mga driver. Oo. Makapag-system mabuti sa ating mga mananakay. Ayun. Anyway, Kaobet, any message to, well, unang-una, to the commuting public and para sa ating gobyerno as representative of the transport sector? Well, isang magandang hapon po muli sa ating mga nakikinig sa DWIC, sa ating kaibigang ang Anchor Bong Nabriha. Sana po tayo sa ang pamahalaan internasyonal ay hindi po to titigil ng pagtulong sa aming hanay at nakita naman po natin, andyan ang DSWD, andyan ang Finance, andyan lahat ng DBM na kanina-kabiting namin. Talagang ang mga congressman natin talagang gumagawa sila ng pamamaraan na matulungan ang aming hanay. At kagaya nga po ng binanggit ng Pangulo, walang dapat maiwan, dapat lahat ay mabigyan. Kanya inaasahan po namin yan at ito nga, kaibigang Bong, baka pag nag-normalize na, edi wala na mga ayuda. Isiningit ko pa rin yung per increase na piso sa modern jeep at 2 piso sa modern jeepneys at piso sa traditional jeepneys na talagang kailangan na po natin para hindi naman para manghinap ng ayuda. Maraming salamat po sa nakikinig at sana po ay huwag magsawa ang ating pamahalaan, ang ating mga may mababang loob ng pagsuporta sa amin sa ng transportasyon. Ayun, maraming salamat, Kaobet, sa panahon at sana makapanayam ka na naman namin ulit. Pag 60 pesos na ulit ang presyo ng diesel. All the time, my good friend. At least tayo nagkakaugnay sa radio. Ang mga nakikinig natin mga listener, ay naunawaan tayo talagang update. Nag-bigay tayo ng update sa kanila para malaman po na yung nangyayari sa aming nanay at yung mga ginagawang tour ng ating pamanan through your station, DWIC, and through you, my good friend, Bong. Isang magandang hapon po sa atin at pagpalan tayo ng Panginoon Diyos. Ayun, siya po ang presidente ng Pasang Mazda. Walang iba kundi ang ating kaibigan na si Kaobet Martin.